Yoso, dinahan kita ng lugaw. Ito na, oh. Kaya mo bang kumain? Ito, oh. Ay, dali, Mama, hindi na lang po. Di po ba sabi niya may bisita kayo ngayon? Tsaka may bibilin pa po kayo, di ba? Ay, oo nga pala. Sabi nila, Mrs. Shema, pupunta sila dito ng 2:00, kaya bibilisan ako ng merienda para sa kanila. Ay, anong oras na ba? Kailangan ko na magmadali. Si Mama, ang reyna sa pagiging late! Hala, nandiyan na yata sila Mrs. Mishishima. Pero hindi pa rin nakakauwi si Mama. Wala bang tao dito? Lumabas kaya siya? Pero ang usapan kasi magkikita tayo dito ng 2:00. Mrs. Shema! Mrs. Tuyama! Pasensya na kayo! Bumili kasi ako ng merienda kaya ako na ulit sa usapan natin! Naku, okay lang yun. Kararating lang namin eh. Pasensya na talaga kayo dalawa. Ay, ang sarap talaga ng tsaa. Ikaw talaga, Mrs. Tachibana, hindi mo naman kailangan magmadali eh. Ganun talaga. Ako ang nag-imbita sa inyo dito eh, kaya hindi ko kayo dapat paghintayin. Alam mo, ganun din ako, no? Madalas nga ako nalilate ng 5 hanggang 10 minuto eh. Oo, ganun ka nga. Ay, naku, meron na kayang naimbentong gamot para sa ganyang sakit. Ay, sana nga, no? Naisip ko din yan. Grabe yung pinabako naman yun. Nagpadala kasi ang asawa ko nila. Kinapin na sa babae na mamahal na kang German. Yung tatay kalitin mo sila. Kaya ayun tayo. Ay, naman yung ganun eh. Ay, naku, 4:30 na pala. May usapan kami ng asawa ko na magkikita kami ng 5:00 sa station. Kailangan ko na magmadali para umabot. Aabot ka pa, Mrs. Shema. Advance kasi ng 15 minutes yung orasan namin eh. Ha? Ay, oo nga, 4:15 lang pala. Ay, pwede pa pala tayo magkwentuhan kahit mga 15 minutes lang. Bakit nga ba advance ng 15 minutes yung orasan nyo? Kasi tuwing lalabas ako, ganito ang nangyayari. Lasa naman ako! Laging ganun ang nangyayari. Pero pag ginagawa kong advance ng 15 minutes ang orasan, okay lang, meron pa akong 15 minutes. Buti na lang maaga pa. Kaya para na rin ako nagreserba ng 15 minutes. Masasabi ba talagang na-reserve yun? Pero kung masasanay ka ng ganun, bali wala lang din dahil hindi ka matidisiplina. Nakakatulong din naman yun. Kaya kanina, madami pa akong nagawa dahil maaga pa pala. 2:00 nga ang usapan natin, pero dahil advance sa 15 minutes ang relo, nagiging maaga pa rin. Bakit naman ang dumi nito? Naku, kailan ba ito naman yan? Pagkapaglaban na nga rin. Ay, ang kintab na. Naku, anong oras na? 2:15 na sa orasan, pero advance naman ito ng 15 minutes. Kaya kung 2:00 pa lang ngayon, dapat magkikita-kita na kami. Ganun, late na pala ako sa usapan naman. Kaya ayun, sa bandang huli, late pa rin ako. Nakakatawa ka talaga. Hindi rin nakatuloy yung strategy mo. Kaya nga, binago ko na ang strategy ko para maging mas effective. Kalendaryo? Ito, ang usapan natin para magkita-kita ay 2:00, pero ang nilagay ko dito ay 1:30. Oo nga, no? Inagahan mo ng 30 minuto. O, diba? Pwede ako magkapaghanda ng mas maaga ng 30 minuto. Kaya lang, na-late ka pa rin kasi kanina, kaya baliwala lang din niya. Nakakahiya ang ganong pagkakamali, pero nagpapasalamat ako dahil sinabi niyo yan para hindi ko maloko ang sarili ko. Pag ganun kasi, iisipin mong maaga pa dahil may 30 minutes ka pa, kaya babagal-bagal kang kumilo. Ganun ba yun? Oo, ganun nga yun. Ay, oo nga! Bigla kong naisip to. Sa susunod, gagawin ko na lang advance ng 15 minutes yung mga gawain ko, tapos yung iba naman advance ng 30 minutes. Ganun na lang kaya ang gawin kong paraan para maiba naman. Pero sandali lang, baka naman di mo na malaman kung ano yung totoong oras kung gagawin mo yan. Tsaka baka malito ka, paano kung ginawa mong advance ng 30 minutes yung oras, pero ang totoo, advance lang ng 15 minutes, nakakaloka yun. Hala, kawawa ka naman. Hindi ka pwedeng basta na lang magdahilan sa iba, tapos magigilty ka pa kung malilate ka. Totoo nga yan. Gano'n na nga. Pag-inisip ko kasi may mga naghihintay sa akin, nervous ako at parang gusto ko nang malimatay. Natataranta talaga ako. Okay lang yun, basta dapat relax ka lang. Oo nga, tama yun at maging alerto ka na lang sa susunod. Sana magawa ko yun, ang hirap kasi. Subukan mo lang. Kaya mo yan, Mrs. Tachibana. Oo, alam naman namin hindi ka madaling sumuko. Kaya mo yan! Kaya mo yan! Tachibana!
Magsusuko! Nachibana! Isip ka pa! Teka, parang wala naman sense yung sinabi mo. Sorry. Maraming salamat sa inyong dalawa. Huh? Meron akong naisip na magandang paraan. Sa baba ng oras na advance ng ilang minuto, ilalagay ko lang yung totoong oras para hindi na ako malito. Wala din naman pinagkaiba yung sa karaniwang ginagawa mo Anong kurang ibig niyo sabihin na wala talaga kong kwenta? Ang mga tulad kong laging late ay hindi na magbabago. Wala na akong pag-asa. Naku, ano nang gagawin natin? Nag-depress na naman si Mrs. Tachibana. Mukhang madali siya na-apektuhan doon sa mga sinabi natin tungkol sa mga naisip niyang paraan. Pero kasi... Ano ba kayo? Ano ba nakakatawa doon? Seryoso ako, hindi ako nagpapatawa. Alam namin, naiintindihan ka naman namin Oo nga, kaya kami natatawa Ay, dahil lang nalilate ka, na-depress ka na agad, magagawan din yun ng paraan. Oo nga, Mrs. Tachibana, kaya mo yan! Ayaw nga pala, Mrs. Tachibana, matanong ko lang, bakit ka ba na-late kanina? Ay, bakit nga ba? Kanina kasi lumabas lang ako para bumili ng merienda, pero hindi ko maalala kung bakit late na ako lumabas ng bahay. Pero pa ba ko ibang ginawa? Ano nga ba ang dahilan? Kadalasan ang mga bagay na biglang naiisip gawin bago lumabas ng bahay ay importante. Kung ano man yun, malamang nagawa mo na, kaya wag mo na masyadong isipin. Ay, oo nga naman. Gusto niyo pa ba ng tsaa? Ikukuha ko pa kayo. Ay, naku Mars, hindi na okay na to. Nga pala, di ba kailangan mo pang umalis? Nakalimutan ko anong oras na ba? Ha? 5:10 na pala? Di bali, advance naman ng 15 minutes ang orasan namin Kung ganon. 4:55 na! 4:55 na! Oo nga, wala pang alas 5 po. Pero hindi na ako aabot sa station sa loob ng 5 minuto. Paano na yan? Late na ako sa usapan namin ng asawa ko. Pasensya na, naabala ko kayo! Naku, kailangan ko na rin umalis. Salamat sa lahat! Ay, Mrs. Mitsushima, ditong daan! Late na ako! Sige ha! Mrs. Mitsushima! Bilisan mo lang! Sabon! Ang ingay, ano bang ginagawa nila? Ay, oo nga pala, nilalagnat si Yuso. Kaya din ako nagluto ng lugaw kanina para sa kanya. Yun pala, naalala ko na. Kaya pala ako nalit kanina dahil pinakain ko pa si Yuso. Bakit naman ako pang sinisisi niya? Ata Shenche! Professor! Professor! Oh, ano ba yung hawak mo, Megan? May nagpadala po sa atin ng sulat. Ano yan? Notice ba yan? Isa po itong sulat mula sa Fukuoka District. Galing po kay Miss Hiroka Takada. May pinadala din po siya mga litrato. Yan ay... Matagal ko na pong sinusubaybayan ng TV series na Ata Shinji. Bilang pasasalamat, pinadalhan ko kayo ng picture ng manika na ginawa ng mama ko. Sa ngayon, ginagawa pala niya yung manika nila Mikan at Yusu. Wow! Isa tong handmade doll! Oo nga, ang ganda ng pagkakagawa. Wow! Ang daming manika ni mama? Aba, meron pang maliit. Ang cute naman. Wow! May manika din si Papa at kasama pa si Mama. Oo nga, at magka-holding hands pa. Ang sweet naman! Cute! Cute! Huwag mo kami tuksuhin. Nakakahiya Professor! Professor! Ano naman yung hawak mo, Megan? Nakuha ko po sa mailbox. May nagpadala ulit ng sulat. Ano yan, notice of police connection? Hindi, galing po to kay Miss Atsuko Kumatsu ng Tokyo City. Bubuksan ko na po, ha? May kasama na naman picture. Tingnan niyo po. Wow! Ano kaya ang meron sa picture na yan? Teka. Nakita ko po ito habang naglalakad ako sa daan. Tapos, bigla ko pong naisip na magpadala ng picture nito sa TV station. Kaya bumalik po ako sa lugar na to para kunan ng picture. Kamukha ba ni Mama ang pader na to? Wow! Wow! Yung mga puno ay mukhang buhok ni Mama. Yung signpost naman ay mukhang bibig. Tapos yung mga watermark sa pader ay mukhang mga luha. Ang galing naman! Mama, kamukha niyo ang pader na to! Sigurado ka? Isa ito sa mga 7 wonders of Atashinshi, ang Wool of Mama. Hindi ko kamukha yan, no? Haha! Yan nga! Yung mukhang yan! Pag tama lahat ang sagot, may premyo ko'y 100,000 at trip to Hawaii! Tayo! Pagmamana ang utak ni Mama!
Ito ang laro ng pangbuong pamilya. At ang sasabak sa hamon ngayon ay ang pamilya Yamamoto. Galingan niyo lahat. Okay. Ito na ang unang tanong. Sinong Amerikano nag-invento ng light bulb at ng phonograph? Ipares ang buzzer kung alam niyo ang sagot. Thomas Edison! Okay, Iha, anong sagot? Edison! Tama! Ayos! Tama ako! Meron ng isang nakasagot. Tatlo na lang ngayon. Ito na ang pangalawang tanong. Okay? Ang popcorn na paborito ng marami ay mula sa anong produkto? Alam mo ba kung anong sagot doon? Ano pa, edi mais? Iho, alam mo ba kung anong sagot? Mula po sa mais. Tama! Tama ka! Ang galing mo talaga, Yuzuriko! Madali lang yun eh. Ang pangatlong tanong. Ang uya ko doon ay donburi na may chicken at saka ano? Itlog! Itlog? Tama! Okay, ito na pang-apat at panghuling tanong. Anong hayop ang matatagpuan sa China at kumakain ng bamboo shoot? Ang kulay nito ay puti at itim. Alam niyo ba ang sagot dito? Hindi panda. Panda. Tama na! Congratulations! Manalo kayo ng 100,000 na trip to Hawaii! Wow! Ang galing naman! Tama ang sagot nilang lahat! Kung sumali tayo sa ating 100,000 at trip to Hawaii! Sigurado ka? Tama naman yung sagot ko sa tanong, di ba? Tama din yung sagot mo sa pangalawang tanong, Yusu. Tama din yung sagot ni Papa kanina. At yung kay Mama... Hindi nakasagot si Mama kanina. Oo nga, no. Kung isasali natin si Mama sa contest, baka wala tayong pag-asang manalo. Sama ka naman. Ano ang kala mo sa akin, Mang Mang? Alam ko naman kung ano yung sagot eh. Hindi ko lang masabi kanina pero syempre naisip ko na yun. Sige nga, sino po yung nag-invento ng light bulb at ng phonograph? Yun I see. Kita nyo na, nakalimutan nyo agad. Si Edison po. Oo, siya nga si Eddie Boy. Alam ko naman talaga kung ano yung sagot eh. Hindi ko lang nasabi agad ang kinakabahan ako. Yun lang naman ang dahilan. Huh? Palusot lang. Kung sasali tayo sa guessing game, pag-asa pa tayo kung sa bahay na lang si Mama. Alam ko naman kung makapanglain, kung makapagsalita ako, sana mo kagalingan ka. Ha? Ay naku, alam mo ba, Meka, noong maliit ka pa lang, mas mahila pang ulo mo kaysa sa unggoy. Bakit ako ikukumpara sa unggoy? Hindi mo lang kasi alam, pero ganun ka nung nasa kinder ka pa lang. Talo ka pa ng isang unggoy. Okay, handa na ba kayo? Magtatanong ako sa inyo tapos sagutin nyo, ha? Hulaan nyo to. Okay, munting bilibili. Nasaan na yung candy? Oo, ayan, Meka. Hulaan mo na kung nasaan. Kung tama ka, makakakuha ka ng candy. Megan, okay ka lang? Sumagot ka na! Megan! Okay, wala na pong oras. Sayang naman yun. Kahit sinong nandun, makakalata nilang nasa kaliwang kamay ng unggoy yung candy, pero ikaw nakatulala ka lang. Totoo po ba talaga yan? Oo naman, ikaw pa yung naisahan ng unggoy, kaya ako pa ang nahihiya dahil sa'yo. Minsan nga hindi pa ako makapamasyal malapit sa lugar na yun dahil sa hiya eh. Naalala mo yun? Lemot ko na. Sinungaling ka naman eh. Imposibleng hindi mo yun naaalala. Nung kinuwento ko sa'yo nung isang gabi ang tungkol doon, sinabi mo pa nga sa akin like mother, like daughter. Sigurado ka, ganyan ba talaga akala mo? Gusto nga ni Mika yung pulang bis ng unggoy pero hindi siya pwedeng kunin kaya umiyak siya. Narinig yun ng unggoy at biglang napatalo. Nagwala siya nagtatatakbo. At dahil doon tumakbo din yung mamang Menuna sa bandang ibaba ng kanang mata niya para habulin yung unggoy. Tapos pati yung lola na nagbibinta ng... Kung lahat yan naaalala niya pati yung mga detalye, bakit si Edison nakalimutan niya agad? Alam mo, sa totoo lang, napansin ko tuwing pinapagalitan tayo ni Mama, yung nakapagkakataon na gumagana ang utak niya. Saan mo may binibentang ganon? May nagbebenta doon sa Sunny Market. Ang cute talaga nun. Oo nga, ang cute pa ng tenga niya. Pati yung sombrero. Ha? Oo nga. Parang talaga dito sa restaurant ba yun? Parang kakaiba kasi. Ang weird nga ng ganong tunog eh. Moo. Hindi ganon. Gulo-gulo yung tunog. Baka pumo-pumo. Wala, dapat uga-uga. Pangit naman. Pakiramdam ko invisible na ako. Dahil masakit yan pag binunot, nagiging maputla na yung kulay. Eh, di golden yellow na yun. Gusto ko makita. Wow, oo nga, ang galing. Laro naman ang panyo. Ito. Salamat. Uy, nga pala. May sasabihin. Ano ba? Pagkakit naman ako. Magsisimula na pala yung sunod na klase. Tara na. Ay. Naku, kailangan ko rin pala magmadali. Kainis yun. Ano bang akala nila? Sila yung may-ari ng restroom.
Ang mga nagiging karaniwang dahilan kaya gumagamit ng restroom ngayon ay, una, para ayusin ang damit at mag-makeup. Pangalawa, para makipagchismisan. Pangatlo, para mag-toothbrush. Pang-apat, para tumambay kung trip lang. At panglima, para dumumi. Hindi naman pinagawa ang restroom para dun magtsikahan. Paano yung ibang kailangan gumamit? Hindi na makasingit yung iba dahil nakatambay na sila. Mali yun, di ba, Mama? Ano yun? Mama naman eh, hindi po ba kayo nakikinig sa akin? Ha? Ang sinasabi ko po, pakiramdam ko wala na akong karapatan para gumamit ng restroom. Dahil minsan parang sinasarili na po yung Aba, iba. malay ko ba doon? Basta mag-CR ka na lang, tapos. Naman eh, parang hindi nakikinig. Ganun talaga, hayaan mo na lang. Ibalin na lang, kukunin ko na po yung pagbayad sa tutor. Pagbayad! Megan, anak. Huh? May importante akong sasabihin sa'yo, kaya ako naman ang pakinggan mo na maigi. Ano po yan, Mama? Sabi mo may importanteng dahilan kung bakit pinagawa ang restroom at hindi lang para gawing tambayan pag nakikipagchismisan. Baka nakakalimutan mo na ang eskwelahan na itinayo naman para sa pag-aaral! Alam ko naman po yun eh. Kung ganun pala, bakit hindi ka nag-aaral? Ang ginagawang dahilan ngayon sa pagpasok ay para makipagkaibigan at magpa-tutor. Kailangan din kaya ng pera para mapag-aaral kita. Ang lakas pa ng loob mong magreklamo sa ginagawa ng iba, pero ikaw ganun ka rin naman. Ayan na. Dahil pinapagalitan niyang anak niya, nagsimula ng gumanang utak niya. Sagutin mo to. Alam mo ba kung anong tawag sa isang tulad mo? Dahil sa ginagawa mo, ba't matalino pa sa iyong onggoy? Pati bibig niya nagiging sobrang talas. Kung nakikinig ka sa klase at pinag-aaralan mo na mabuti ang tinuturo sa'yo, hindi mo na kailangan pumasok sa tutoring class. Luha mo lang yan! Nasabon ng grabe si ate. Espesyal na balita. Ang pinakamalaking pelikulang handog ng creative group at ng acting troupe ng Atashinji. Ang pinakamahusay na animation entertainment film. Nagkamit ng Oscar Award sa pinakamaraming bilang ng tagahanga. Ang dati mapayapang tahanan ng pamilya Tachibana, ngayon nababalutan ng takot at pagsisisi. Puro kap! Puro kap! Oo na, gets ko na po. Bakit ganun? Bakit naman? Yung sinasira ng baso. Luma na po yung joke na yan eh. Borokap. Ang weekend ni Yuzu! Sa wakas, nakuha ko na rin to. Ang Final Star Quest 13. Huh? Naku! Kunti-kunti na lang natamaan ko na sana. Nakakainis. Ginagalit talaga ako. Lagi na lang kasi akong ginugulo sa mga gawain ko. Ano naman kasalanan ko? Ito, tumulong ka sa akin. Bakit naman kailangan ko pang tumulong? Huwag ka nga umaangal dyan. Ay, ayun na rin. Asan to? Sa banda ron. Hindi ko po talaga makita eh. Sabitin mong mata mo, hindi ang bibig mo. Napuhulihin eh. Ay, ayan. Nadapo na naman tayo. Ang bilis din ito ah. Lakas na ngayon. Ang wakang paluin niyo! Ang hirap din ito. Kalahating taon ako nag-ipon ng allowance ko para mabili ang game na to. At ngayon natapos na din ang paghihintay ko. Linggo ngayon at importante ang araw nito. Kaya dapat walang maging problema. Ay, naku, nakakainis talaga. Hindi ko pa rin mahuli. Mama, andyan na po na! Basta kahit anong mangyari, hindi ako dapat madami sa kaguluhan nila. Hindi pwede. Ba't sila pumapalakpak? Ang galing! Mukhang ang dali lang nung para kay Papa. Nakaisip pa siya ng paggagamitan ng plastic ng kahan ng sigarilyo. Dapat
pala kay papa ko na lang pinagawa to. Mukhang trabaho ng mga lalaking manghuli ng langaw eh. Tapos na ba sila? Ay. Kapagod. Ayos, wala na sila. Kay, kaganda ng mga pula. Nagulat naman ako sa'yo, Papa. Ano ba ginagawa mo dyan? Tingnan mo ito. Hala! Ang dami namang mga insekto niyan! Sige, bibili ako ng insect repellent para mawala silang lahat. Huwag mo na silang tanggalin ng isa-isa. Wag na. Kaya ko naman to eh. Ganon? Oo. Kay, gaganda ng mga pulang rosas. Hoy! Ano po yun? Oo po, ka na lang ba dyan? Hindi mo ba ako tatulungan? Nagkaloko-loko na. Alis na ako para mamalingki. Kainis naman eh. Bakit ba ako pang kailangan gumawa nito? Si Papa, grabe pinagtsatsagaan niyang tapusin to. Linggo pa naman ngayon, mahangin at maganda ang sikat ng araw. Dapat nagre-relax lang din ako eh. Kung pwede lang, ayoko sanang pumayag na gawin to. Okay lang po kayo. Sakit. Nakatawan ko. Magpalit po muna kayo ng posisyon. Ayan. Mukhang okay ng ganitong pwesto. Mukhang matatapos na to. Andito na ako! Ang dilim naman. Ano? Hindi pa kayo tapos dyan? Maya-maya maghahaponan na tayo. Ayan, tapos na. Sa wakas! Pinaghirapan din natin yan ah. Kumain na tayo. Wow, ang galing ah! Wala na kahit isang apple na kalaman na to. Simple naman. Pakiramdam ko, naging mas masigla ako nung nagawa namin yun. Kahit hindi ako nakapaglaro, mukhang masaya pa rin naman ang kinalabasan ng weekend ko ngayon. Oo nga pala, Mama. Ano po kalaman ang tawag dito? Huh? Sa pagkakaalala ko, nung binili mo ito, sabi mo maganda ito pag lumaki at lumago. Aywan. Ewan. Nawala ko kasi yung label na nandyan dati nung binili ko yan. Basta ang naalala ko lang, nakalagay doon na mamumulaklak ito ng mababangong pulang rosas. No? Lalago pa daw yan, pero pag nakapitan to ng insekto, mabilis silang dumami. At kahit tinanggal niyo sila, posibleng bumalik ulit yun. Ang sabi ko naman kasi sa papa niyo, bibili na lang ako ng insect repellent para mawala na yung mga insekto, pero mabilis pa rin siya. Sana pala hindi na lang ako tumulong. Sana naglaro na lang ako. Atashinchi! Ihahatid ko na ang latest news para sa susunod na episode. Teka,
Switch ba ako? Si Mikan ay tulad ng 10 tao. Teka, sino ba talaga ako? Ang switch ng Panda ni Yuzu. Sa wakas, matutupad na rin.